소망하며 어두운 양들을 살고 있으니까 하며 저희의 믿음과 교제 가운데서 서로 주님으로부터 믿음 증가할 수 있는 모습을 수고하여 주시옵소서. 아버지, 사회 가운데서 심하지 않게 하시며 아버지가 바로 되시며 주님과 하며 나아가는 삶을 주시고 주여 주옵소서. 아버지 주여. Heavenly Father, you have given us the way to live. Lord, what you show is the best way for our life. Lord, help us not to be deceived by the world. Help us to make every decision which is pleasing to you, Lord. For you reflect, look back how we lived in past week. Lord, if we compromise with the worldly desire, if we didn't follow the guidance of the Holy Spirit, please forgive our sins. Although we are weak, but with your Spirit, we are strong, Lord. Help us that we may overcome the temptations of sins by seeking the way of Holy Spirit, Lord. Lord, our church had started you Bible reading, continually quiet time and prayer time, Christian fellowship. Lord, you see not just our physical appearance, but the heart and inside. And we pray that our heart inside may change day by day as we join diligently this spiritual exercise, Lord. We pray that all our members may taste the sweetness of time with you as we read the Bible and prayer and joining church meeting and worship, Lord. Lord, now a new week has started, and Lord, we pray that we may have a victorious life by seeking Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Let's pray one more time for this worship, that we may seek the presence of God. We may receive the blessings as we join this worship. We do not come here just to look at others, but to give our heart to the Lord. Let's pray for those involved in order of worship. Kasora Alice is going to preach and singing, dancing, all people. And let's also pray that we may look at one another in love of Jesus. Let's also pray that we love Bible, we may critically join afternoon program, Bible reading and study. Let's call in the name of the Lord 3 times. Let's pray all together. Lord, Lord, Lord. Heavenly Father, thank you so much for your grace and love, Lord. We are here as your children. Oh Lord, we are about to come to you in this worship. Lord, just we came here to give our heart to the Lord. Lord, we have a desire for your presence, Lord. Oh Lord, please pour out your grace to us if we join this worship, Lord, that we may experience your presence, Lord. We also pray for all people who enjoy this worship, Lord. 아버지 하나님 앞으로 주님께서 기억하여 주시어서 아버지 하나님 주로 주 앞에 나아가게 해주시옵소서. 아버지 앞으로 주님의 얼굴과 나아갈 때에 주님으로서 부족하게 되는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 예배자면 모든 수술들에게 함께 하여 주시고 아버지 앞으로 신령들에게 함께 해주셔서 오늘의 주님의 영광을 나타낼 수 있는 시간 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 나게 어디입니다. 주님 안에서 서로를 사랑하면서 아버지 하나님 보게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 지금 일가를 주님 배우다 아버지 앞으로 저희가 가나 펠로십을 통하여서 아버지 한 가족으로서 시간들을 아버지 보낼 수 있게 해주시고 아버지 앞으로 성경을 통하여서 어떤 놀랍게 하나님께
시간 주의를 통하여서 어버이들이 주 앞에 웃을 수 있는 저들에게 이가 되게 하여 주시옵소서. 주여 마을 받아주시고 주여 내 길을 시간이 하여 주시옵소서. Heavenly Father, thank you for this privilege to come to you in this worship, where we give our heart to the Lord. We say our life is for you, Lord. We pray that through this worship, we have a chance to stand upright before you and for the renewal of our hearts, Lord. We pray for all people who join the order of worship that they are doing not to show off their skill or themselves, but to bring your glory only. Lord, we desire to experience your presence in this worship as we come in song, listening to your words and prayer and give an offering, Lord. Lord, we also pray that we may look at one another in Christ's love as we join fellowship over lunch. Lord, we also pray that all of the members with a great desire they join afternoon Bible reading and program, Lord. Lord, please be with us. In the name of Jesus, we pray. Everybody say, Amen. Right, let's say to one another, may God bless you. God bless you. I don't have much for announcement stuff. Simply, we have a service, worship, and lunch. Did you bring your lunch? In your group, you eat your lunch. After that, as we in the last Sunday, we have Bible meeting here and also upstairs. And about 15 minutes ago, one letter sent a text on Bible Christian, and I'm happy because it means he has a desire to know the Bible more. Yeah. So there's a joint Bible study, and we will be blessed. And next Sunday, we have joint worship, children and others together. It's good that we join together as a family, including Mama Bata, and also the contents of children are still okay to others. Worship and message songs are still okay for. And next Sunday, church will prepare lunch. And you don't need to bring empty lunch box. You don't need it. And after lunch, next week, why not? We have some games, and next Sunday we don't have a Bible reading and study, so lunch and workout game. That's all. Alright, is there any other announcement? Are you ready to worship our God? Yes. Stand up. Let us look for our faith in the Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, and buried. He descended into heaven, and he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Ulipan ang Panginoon.
Mula sa langit ko, mula sa
Tulungan mo kami na panghawakan mo yung mga pangako. Ang iyong tingin sa aming buhay. Tulungan mo kayo, Panginoon, na madinig ka sa lahat ng oras, sa lahat ng araw na dumarating sa aming buhay. O Diyos, ilapit mo kami sa aming mga Biblia. Tanggalin mo ang anumang handang na siyang magbibigay sa amin at tumigil sa magbabasa ng Biblia. O Diyos, bigyan niyo kami ng pusong handang makinig, ng pusong handang tumanggap ng anumang disiplina, anumang pangako na mga galing sa iyong Biblia. O Diyos, mangusap kayo sa amin. Naway, lalo pa namin kayong maranasan sa aming buhay. O Diyos, muli tinatas namin sa inyo pagsapak. Naway maging katanggap ng pagkabato sa inyong namin. Purihin nawa, Panginoon, ang iyong pangalan. At naway, Panginoon, bigyan niyo po kami ang puso at tayong handang tumanggap ng iyong sermon. O Diyos, muli tinatas namin sa inyong araw na ito. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Mari na po tayo ng siyo po. Tayo na magbigyan natin kaloob sa Panginoon. Tayo po natin na nanalangin. Bigit natin ang ating mga pagkapi kung natin ang ating mga luwa. Panginoon, namin mga pangyarihan sa lahat, ay gawa ng langit at lupa, gusto kami ng tapas salamat sa bawat araw, ay pinaparanas ko sa amin ng pag-ibig at presensya. Sa tuwing kami nakakaramdam ng paghihirap, ikaw ang aming pag-ibig ginaawa. Bigyan mo kami ng kalakasan sa tuwing kami ay pinanggiginawa. Hinihingi ko ang tawag sa iyo, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at sa aming mga nagagawang kasalanan. Baguhin mo nawa ang aming mga maling gawain upang maging karapat-dapat kami sa iyo. Alam namin, Panginoon, na ikaw ay narito sa aming sambahan at pagkamukbayan sa aming pakikinig ng salita. Buksan mo ang aming mga isip para sa aming pag-unawa at puso para sa aming pakikinig. Ispusin mo naman ang aming pastor at Panginoon, alisin mo ang mga panakit ng maaaring makasira sa pagpapahayag ng iyong mensahe. Itinataas namin sa iyo ang aming kaloob ng may kagalakan, nawa ikaw ay gamitin mo upang mas marami pang ang mga makakilala sa iyo at pag-ikat nito sa paglago ng bawat isa at ng aming simbahan. Tanggapin mo naman ito bilang aming pasasalamat sa mga biyayang nagtatanggap namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Scripture reading from the book of Matthew 11:25 to 30. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit sa at lupa,
Salamat sa iyo sapagkat hinili mo ang mga bagay na ito at sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kalooban tulad ng sabana o sapagkat ganon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakaalala sa anak kundi ang ama at walang nakakilala sa ama kundi ang ama. At ang mga pinili ng anak na pagkahayagan mo. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, at luphang nabibigatan sa inyong kasanan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking mapatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maangko at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madali-dali ng aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. One, two, three. Yeah, this is time for us to listen to the words of God. And if I ask why Light of Life Church is here, simply saying the answer is for Bible teaching. Bible teaching. That's the purpose of our church. I have this question that I see in some of our members. I feel that some didn't have interest in Bible itself, even they joined more than 5 years. So I asked myself, why? Why? Is it because of a language matter? If they can't understand English? I think it's not. When I see some members like kanina, Michelle Gregory, si Michelle and si Rebecca or some, they are not fluent in English, but they have a desire for Bible. They've done the whole Bible reading. I think it's not the language level. The most important reason is their heart. Their heart. So I ask this question again. When do they have a desire for Bible reading? Or sometimes can be possible? Then my answer is when Holy Spirit changed them, possible. That's my answer. So now is time for us to listen to the words. The important one is our attitude. It's do not think of your cell phone or other things God may speak His words to you through message of ministers and pastors. Now, let's welcome Pastor Alice for the message. Magandang umaga. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Natutuwa ko sa sinabi ni Pastor. Kasi yun talagang kailangan natin. Amen. Huwag natin po balitaan na basahin o mag-read tayo ng mga messages doon sa assignment natin. Praise God. Hallelujah. So my topic is about focusing on Jesus. Paano kayo mag-focus tayo? Marami tayong pinutukusan, di ba? Pero pray mo, Lord, salamat po sa pagkakatabi ko na salita may aming muli, pagyaya sa bawat isa sa amin na nawa. Ito po ay tumimo sa aming puso at isipan at ni-apply namin sa aming mga buhay ang iyong mga salita. Pagpalaan ko kami, Panginoon, at kailangan namin ang Holy Spirit na mag-guide ka sa amin, mag-minister ka sa aming mga puso, Panginoon, para maunawaan namin lahat ng ito. Sa namin kami pinabalik ang kapurihan sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Focusing on
Jesus. Katulad namin, nung wala tayo ngayon, saan tayo nakapokus? Diba? Kung saan ka nakapokus, nakasentro, ang iyong isip, iyong plano, iyong buhay, doon ka nabubuhay. Amen? Kaya kung nakapokus ka dahil gusto mo ang pamilya mo ay umasenso, nakapokus ka saan? Sa trabaho, di ba? So yun ang ibig sabihin ng trabaho ay ng focusing, na kahit bumagyo, ano man ang dumating sa buhay mo, kailangan mo yun eh. Kailangan magtrabaho. Kung kailangan lumakad ako, ay baha na. Kailangan talaga eh. Dahil nakapokus ka sa trabaho. So, ito tayo ngayon. Focusing on Jesus. Alam nyo, nagpapalan tayo ngayon dahil nakilala natin ang Panginoon. Amen? At maraming iba din sa atin ay hindi pa masyado nakaunawa, pero kailangan i-focus talaga natin. Okay. Okay, sabi dyan, focusing on Jesus. In Matthew chapter 11, 25 to 30. So nabasa natin kanina, bigyan natin ng pansin yung verse 28. Sabi dyan, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Nalala ko nung bata pa ako mga kapatid. Hindi po ako mayaman, hindi kami mayaman, kundi mayroon lang kami lupa sa probinsya. At yung lupa namin yung itinataliman namin na kung ano mga alam na. So, ako bilang panganay na anak, at ang mother ko ang tatay ko ay nasa ibang trabaho. Wala kami kakainin. Totoo talaga. Wala kami kakainin, sabi ng nanay ko. Wala tayong bigas kasi nasa bunto kami, wala kami mabilan ng bigas. Kaya bumaba ako na sa bayan para magabili. So ito na, yung aming taniman ng mga kamote ay malayo sa bahay namin at talagang bundok. Ano ba ang bundok? Ang bundok dito sa akin yung patag, di ba? Ay ang bundok sa probinsya ay aakyat na ng mataas. Ano tawag doon? Bundok pa rin? Maakyat ka na sa bundok. At yun po ang palalagayan namin. Kuha kami na kamuti habang bumabagyo mga kapatid. Bata pa mo nun. Kaya malakas ako ngayon dahil bata pa na ako na-exercise na ang katawan ko. Ay ito, kung makakuha na kami ng maraming kamote, alam ba niyo kung ano ginawa namin kapatid kong lalaki na yung dalawang kayo kasunod. Yung kwento ko nang ikaw kasi we are focusing, Alam mo yung sa bigat na yun, kailangan dalhin ko yun, nakapakano sa aking tulong. Matapakal pa, mga siguro, mga ano pa lang kami yun, mga 8 years old pagkilan ko yun. Kailangan na maghanap ko, kailangan gumawa ng akin kasi sa probinsya yun. Ang hirap mga kapatid, naranasan ko yan. Ewan ko sa inyo kung naranasan ko. Sunong ng kamote na napaka-ilang kilo yun, masakit sa ulo, masakit sa ulo. Pero kailangan gawin ko yun dahil nakita ang nanay ko dahil wala kaming pananghalian. Amen! Sino ko nakapapong nakaranas nito? Yung mga taga-provincia. Wow, praise the Lord! Okay, sabi dito, ang tinatanong, nahihirapan at lubhang nabibigatan. Grabe talaga yung bigat ng dala-dala kong basket na malaki. Tapos nagkaan pa sa ulo ko. Sabi ko sa kapatid ko, sige lang. Kaya wala, nagmamadali kami kasi wala kami kakainin. Okay, so what I mean this is, sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin. Ito na, ano po mention ito, verse na ito sa buhay namin. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lumang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ng kapahingahan. Una-una, makita natin dito, si Lord ay nag-invite sa atin. Number one is invitation. Jesus is inviting us to come to Him, di ba? Because He has plan in our life. Meron siyang plano. Kita-kita kasi niya sa atin. Kung gaano tayo nahirapan sa mundong ito, amen ba?
ikaw ang nakaranas, ikaw naranasan mo yung buhay mo noon at yung buhay natin ngayon. Kung ikampara natin ang buhay mo noon at yung buhay mo ngayon, malaki ang kaibahan. Amen. Praise God. Nung lumapit tayo sa Panginoon Jesus, nakapokus na ba tayo kay Lord? Taas na mga kamay kung talaga nakapokus tayo. O, hindi na lang tumataas ang kamay. Nakapokus ba tayo kay Lord? Okay. So, kayo nang bahala, ha? O, hallelujah. Sabi nga, kayong lahat nahihirapan. Alam ba niyo na may pag-asa talaga tayo? Ini-invite lang talaga tayo ni Lord kasi nakita niya ang buhay mo na grabe ang hirap. Sa bukas, ngayon, bukas di wala mo saan ka nakakukuha ng pambili ng pagkain. Ngayon, iisipin mo naman kung papasahin ng mga anak papunta ng school, di ba? Alam mo yun, ako nag-aaral, nakatapos pa ako, ako kasi nag-aaral mo na ako ng martial arts. Alam mo yun, isa sa mga source ng aking pag-tuition, kailangan magturo ako ng martial arts. Na-experience ko yan. Nag-exhibition ako ng martial arts o Aikido martial arts. Kasi good for competition ng fighting martial arts. Yung nagtuturo ko sa mga municipalities na gano'n kami. Isa yun sa mga naging source ng aking pag-aaral para matapos ko yung aking hindi na makatapos naman po ako ng isang kurso. Hallelujah, praise God. So, ang ibig kong sabihin, ito, nabibigatan sa Panginoon, tutulungan tayo. Amen. Kaya siya nag-invite dahil mayroong promise. May pangako siya. Ang promise ni Lord, suporta, comfort, love. Alam niyo yung love ni Lord? Iba kasi yung love ni Lord na, alam mo, kung gusto mo talaga pusin ka ni Lord, ipupus mo talaga ang buhay mo sa Kanya. Amen? Iiwan mo yung mga iiwan mo yung buhay mo na kung saan papahamak ka pa. Iiwan mo yun. Kumagpag ka sa palataya. Humingi ka ng tulong sa Panginoon. Dahil yun ang kailangan natin. May pag-asa kay Lord. Amen? Kaya nga nag-invite siya sa atin para tayo ay tulungan, suportahan, at ipadaman niya ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Anong klaseng pag-ibig nito? Yung pag-ibig na yung anak mo parang kinakalo mo talaga dahil mahal na mahal kita anak, di ba? Ganun ang pinadadama ng Lord sa aking buhay. Hindi yung, anak, hindi ka, mahal kita, o bigyan lang kita ng pera, lumakad ka na. Hindi ganun si Lord. Ang ginagawa ng Lord, talaga makita mo, maramdaman yung kanyang yakap. Amen? Maramdaman mo yung kanyang yakap at magkakaroon ka ng peace of mind. Ang dami-dami mong problema, nagpapahirap, napakabigat. Para yung pasan mo ang mundo, di ba may pelikula ng pasan mo ang mundo? Ngayon, pasan ka ni Lord. Amen? Bakit? Mayroon kang relation sa Kanya. So ito yun, focus on Jesus. Okay, next. Tingnan natin kung ano sinasabi. Sabi sa Isaiah chapter 1, verse 4, "Woe to the sinful nation, O people, whose guilt is great, a brood of evildoers, children given to corruption. They have forsaken the Lord. They have spurned the Holy One of Israel and turned their backs to Him." Imagine, ano ito? Anong ibig sabihin ito? Mayroon kung wala kang focus kay Lord, may judgment. Amen. Ano ito? Sinasabi diyan? Wait, paano? Ano sabi dito? Woe to the sinful nation, going sa Israel. A people whose guilt is great, a brood of evildoers. Ikaw, alam mo ang ating bansa, kasi connected ang administration, kaya alam namin nangyayari. Grabe ang bansa natin na corruption, drug trafficking, human trafficking. Marami ang sakit ng ating bansa. Drug trafficking,
kahit saan ka pumunta, mayroong drug user, drug user. Sino dito ang nag-drugs? Dati, taas ko ang kamay, na binago ni Lord. Huwag yung maya. Kasi blessing sa iyo lang, at ang Diyos din natutuwa sa iyo na binagawa. Amen? O, sino? Okay, ako talaga hindi ko kaya kasi ang aking pinag-aralan ay na kurso ay pharmacy tungkol sa drugs. Kaya alam ko kung ano mabiling nangyari sa aking buhay. Bakit pinatulan ko yung mga power ng mga Hallelujah! So, sabi niya, mga evildoers, children given to corruption, have forsaken the Lord. Oh my God, tingnan mo nangyari doon sa Los Angeles. Grabe gawa ba yung tao? Sabi nila, narinig ko, mayroon na ngayon yung magawin tinatawag ng heart ba yun? Na pwede mong, ano yung babagihin ng isang lugar? Kasi may nag-demo niya sa aming office. Sabi ko, pwede mo na yun. Halimbawa, bagihin mo yung lugar, magagawa ka na yun. Gawa ng tao. Pero ibang klase itong ginawa ng Panginoon. Ibang klase itong nangyari sa Los Angeles. Kasi bakit? Mayroong ebidensya sa Kristiyano na hindi nasunog. Amen? Praise God. Mayroong bahay, mayroong church. May Bible na hindi nasunog. Glory to God. Hallelujah. Yan ang nagpo-focus kay Lord. Andon ang protection. Kaya kung mayroong blessing, mayroong promise, mayroong din judgment. Huwag naman nawa na magkaroon ng judgment ang ating bansa sa dami-dami ng mga problema ng bansa natin. Corruption, drug trafficking, human trafficking. Alam mo yung human trafficking na? May nakita sa amin, hindi travel order, papunta ng Hong Kong. Alam mo, na-upload. Kasi nung malaman, na-investigahan, kaya tuloy kami, ako humarap doon sa FBI, doon sa Naiya. Yung palang babae yun, na-upload pa lang. So, pero may ang boss ko na, gawa nito ng travel order. Ginawa ko para mag-alis siya papunta dito. Yung pala, ay na-upload siya. Ang ibig sabihin ng drug trafficking, doon pala sa pupunta niya, siya pala ay kinuha dito sa Pilipinas para magtrabaho doon. Drug trafficking, human trafficking, para magtrabaho doon. At gano'n na nangyari, na mayroong problema. Amen. So, human trafficking, alam mo human trafficking, hindi lang isang bagay. Ikaw yung gagawin kang kung ano-anong papagawa sa'yo bilang tao. That is human trafficking. Laban niya sa gusto ng Diyos. Kasi panihirapan ka. Gagawin kang alipin, di ba? Tapos ikaw ibebenta sa mga, ba yun? Yung ng mga laman, ba yun? Sa mga sexual, human trafficking. Ayaw ng Diyos yan. Kaya, isa yan sa problema ng ating bansa. Kaya, huwag namang nawa na ang ating bansa ay tumating doon sa judgment ni Lord. Amen. Kaya po ang prayer natin, mga Kristiyano, ay napilitin ng Lord yan. Kaya hindi basta-basta mapapasok at mapagsubok sa buhay natin, sa buhay ng ating sa bansa natin. Kasi maraming nananalangin. Sabi ng iba, ang Pilipinas ay ganito, mangyari ganito, pero hindi tutuloy. Kasi maraming nananalangin, ay narinig na Kristiyano. Ang patuloy natin, ipag-pray na talaga yung mga sakit ng bansa natin, corruption, terrorism, drug trafficking, human trafficking, at kung ano pa, ay matigil yan bago mating ang Panginoon. Praise God, hallelujah. Okay, so in this verse, mayroong judgment. Kung hindi ka nag-focus kay Lord, kaya doon, sabi niya, lumapit kayo sa akin na yung lahat na naghihirapan. Unang-una, invitation. Ang pangalawa, mayroong promise si Lord.
He promised us to comfort us, to provide us, kung ano pa ang kanyang mga pangako. Ngayon, dahil sa ayaw ko naman lumapit sa kanya, pati bansa, ang bansa ay pahirapan. Ang bansa magkakaroon ng judgment. Pag sinabing bansa, buong bansa kasama ang mga tao. Ngayon, kung ikaw na kay Lord, ililigtas ka na, Panginoon, pero hindi natin gusto na ikaw lang maligtas, na tayo gusto natin maligtas. Praise God. So may judgment. Okay. Ano ba sinasabi sa John chapter 3 verse 36 sa invitation ni Lord at sa kanyang mga pangako? Okay. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, and God's wrath remains on them. Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ano nangyari? Balik naman tayo sa Los Angeles. Ano sa palagay ninyo? Puot ba ng Diyos yun nangyari? Ano? Sabi nung yung nagsasalita doon sa during the global zero mention ang Panginoon. Zero mention. Yung nag-MC doon sa during the time. Ang Panginoon, ang iba mga bagay ay mayroong mention ba? Mayroon pang nag-mention na ganito ang buhay niya. Pero pagdating sa Panginoon, zero mention, the Creator of heaven and earth, our God, is zero mention. Imagine mga kapatid, tapos sinabi pa, the city na walang Diyos. Grabe talaga ang pag-insulto sa Panginoon. Kaya nangyari, ipinakita ng Lord ang judgment niya. Amen? At hindi natin gusto mangyari yun. Hallelujah, praise God. So, ang sabi dito, ayan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Saan pupunta? Pag wala kang buhay na walang hanggan. Dalawa lang ang pupuntahan. Dati alam ko, tatlo. Mayroon pang pupunta ka muna doon sa pero dalawa lang, langit at impyerno. Yan, langit at impyerno lang pupuntahan natin. Ng tao na hindi nakapokus sa Panginoon. Ang anak, sa hindi sumunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Gusto ba nyo, bawat lakad mo, andoon yung mga kamalasan. Kasi wala kong si Lord. Amen? Pinutandaan natin, mga kapatid, kung patuloy mong nararanasan ang kahirapan, walang peace of mind, walang direction ang buhay. Although ito ay nandun lagi sa church every Sunday. Pag nakikita mo yun na wala ng direction buhay ko, wala man tukol ng buhay ko, wala man tanong. Kasi hinahayaan mo si Satanas na manatilig sa'yo. Amen? Hinahayaan mo si Satanas na mag-control, na mag-guide sa'yo. Ang dami niyan. Ako, naisip yun. Kung dumarating sa buhay ko yung mga ganito ng Lord, mayroon ba akong nagagawa ng kasalanan? Ibig sabihin sa bawat gawa ng kasalanan, si Satanas ang author niya. Amen? Amen po ba? Natigilan ninyo yung mga sugal-sugal. Sino ba ang hilig dito magsugal? Gambling. Hindi gusto ng Diyos yan. Tigilan natin yung gambling na yan. Amen? Parang kunti lang natin. Para kayo lang. Hindi ko pwede tigilan yan. Yan ako kumuha ng pagkaan ng ating sources. Hindi po si Lord ang nagbibigay ng sources natin. Amen? May promise siya eh. I will give you everything you want. Sabi ni Lord. Just accept me. Wow, palapakan muna natin si Lord. Hallelujah. Praise God. So, ang hindi sumusunod, mayroong judgment. Praise God. Ano ba sinasabi? Sabi na sa 29, pasanin ninyo ang aking pamato. Sa verse 29 na tayo, ha? Sa verse 28, ano yung sinasabi nito? Invitation. Pag may invitation, may promise. Amen? Pag walang kang connection kay Lord, may judgment.
Okay, dumako tayo sa 29. Pasanin ninyo ang aking pamato, matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Magkakatakbo kayo sa akin ng kapahingahan. Kanino ba natin nakikita? Sabi ko, pasanin ninyo ang aking pamato, matuto kayo sa akin. Kanino tayo dapat matuto? Kay Jesus. Yung mismo nagsabi niya, diba? Matuto kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamato. Ano ba yung pamato? Ito yun. Yung pamato. Yan. Dalawang baka, dalawang 2 cows, diba? Cattle ba? Baka. Ito, thank you talaga, pastora tayo. Kasi na yung pila ko sa pastora, pinagawa ko. Ito yung pamatok, no? Sa atin ang pamatok na yan, sa probinsya, yugo. Kahit tingnan ninyo sa Tagalog, yugo, no? Yung nilalagay sa kalabaw, at yung anak nag-aaral, may hawak na araro, may tao, amen. Okay, ano ibig sabihin ito? Ito yung pamatok na siguro ang bigat-bigat ng kanilang dala, kaya kailangan lagyan sila ng pangamatok. Bakit? Pag ito umatras, ano mangyari dito? Masisira, di ba? Matatanggal yung masasaktan yung isa. Pag ito, kung anong isang tama na yung forward, ganun din mangyayari, may problema. Kaya hindi sila magkasundo. So dito sa atin, ang kailangan natin, dito sa pamatok na ito, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin na kapahinga. Ibig sabihin nito, relationship kay Lord. Amen? We need relationship sa Panginoon. Kaya kung gusto natin ang ating buhay ay hindi pa banjing-banjing at hindi kung ano pag sinabi sa taas, so gawin nito, hindi wala naman nakakita sa inyo mga kapatiran. Nakikita ka ni Lord. Amen? O magsugal ka na tulad. Wala naman. Alam mo ito, natatawa ko. Nung nag-aaral pa ako sa Bible School, hindi ko ito lang talaga ito sa inyo. Dahil isa rin akong pasaway. Nag-aaral, ay hindi ko lang. Kung Bible School na ako ng student, first year. Kasi nung mas wala pa kay Lord, mahilig ako manood ng sini. Tatlong sinihanan mag-ako pagdating sa bahay. Tulog na ako sa boarding house. Kasi pag ulit mo, tapos magpausin ko. Tatlong pelikula naman. Nahilig ako sa pelikula sa mga panood ng sini. Eto na, dumating ang time, sabi ko kami pastor sa school, okay, kailangan yung mga bagay na ayaw na gusto, kailangan yung mga kahilig ninyo, kailangan ay tinigilan na ninyo. Ay nakita ko yung pelikula na paborito ko. Sabi ko, ay, hindi na ako makakaroon, baka may makakita sa akin, hindi pumasok ako. Naalala ko, from Santa Cruz, Manila. Ay, hindi, dito pala ako sa pool nag-aral. Sa pool school. Nakita ko yung pelikula. Ganda nito, paborito pa naman yung artist. Alam ko naman saan ako pumunta. Pumunta ako ng Alabang! Para doon ako manood. Sabi ko, sigurado wala makakakita sa akin. Naku po! Ano rin pala yung isa kong kaklase na noon din. Nakita kita. Paano ko nakita? Hindi ko na nanood din siya ng sige. Ganyan ba kayo? Hindi ko takot yung mga kapatid kasi kung tayo maging pasaway, pagka tayo Lord na tayo, sundan natin ang gusto ng Panginoon. Amen! Baka naman may lagay ako, sige, mare o pare. Ano ba yung tinatawag ng mga suwang barahan? Pare ko mare, doon sa bahay, mayroong kaming sesyon ngayon. Punta ka, mayroong, ano ba yung barahan yung tao doon? Tumik ang tao doon. O ito naman si kumare, kasi wala doon mga kapatiran, wala mga kita ko si Kumare, pupunta ako sa inyo. Wala nakakita eh. Ay mayroon nakakita paglabas niya, Kumare, di ba? Diyan pagawa ang nakanila, nagkukuminan, galing ko dyan. Amin po ba? Walang lihim na hindi nabubunan. Ngayon, para ma-expose ka talaga, i-expose ka talaga ng Panginoon para talagang mabago ang iyong buhay. May purpose si Lord sa buhay mo. Kaya kung ang
God. Hallelujah. Focus. So kasi si Lord na pagkababa ang kanyang kalooban. Grabe yung kanyang puso sa atin. Mahal na mahal niya tayo. Hindi ba dapat ano tayo sa impyerno? Pero dahil sa kanyang pagmamahal, John 3:16, ang sinasabi, 1, 2, 3, for God So loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. ano ang pangako ni Lord? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi buhay papuntang impyerno. Maraming pumupunta doon. Pero pag nakapokus tayo sa Panginoon, buhay na walang hanggan ang pangako ni Lord. Amen? Amen. Glory to God. Okay, next. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Kaya nga doon po sa pamatok na yan, kailangan natin, para ma-focus tayo, kailangan relationship natin sa Panginoon ang kailangan. Kasi kung wala kang relationship, sino ang magagabay sa'yo? Si Satanas, di ba? Ikaw na tayo dyan eh. Pinahirapan na tayo. Ito kay Lord ka na kay Lord na tayo. Kailangan lang ang relationship natin sa Panginoon kasi kung ikaw, kung hindi kayo magkasundo sa lahat, siguro pagkanan din yung isa, ano? Pagkaliwa din para hindi masira yung ang pamatok na nasa kanila. At saka dyan, yun ang nagagay. Sa mga araw, nakakita na kayo mga araw? Di ba ang nagagay? Araro, di ba? Kalabaw. Nandun yung yogo. Tapos ay nangatali. Di ba kasi yung sa akin kung minsan, sabi ko yung mga kalabaw at saka paararo sa bukid. Yan. Nakita ko may mga tali yan. Papunta doon sa yung yogo, sa ano. Tapos, araro. May nag-guide doon sa kalabaw. Ano yun, yung farmer o kung sino man yung nag-aararo. Kung wala ang araro kaya, at lakad-lakad kaya ang kalabaw, sisintram, hindi magiging tama ang direksyon. Amen? Kailangan may araro. Sino ang araro? Kailangan may nag-guide. Sino ang guide natin ngayon? Si Jesus, para hindi tayo swim-lang ang ating buhay. Amen? So, we need relationship pagdating sa, sabi doon, pasanin niyo ang aking pangako. Grabe talaga, ang doon ang love ni Lord. Huwag kayo mag-alala. Nung ako ay hindi ko masyado naintindihan ang Bible. Paano kaya yung sinasabi ng pastor na pagpapalangin tayo ni Lord? Ang iniisip ko si Matthew. Iniisip ko, ano yung pagpapala na yun? Yung pala, pag na-kay Lord ka, magkakaroon ka ng peace of mind, magkakaroon ka ng joy sa buhay mo, yung peace of mind, joy, 9 fruits of the Holy Spirit, amen? Matuto kang nagpapatawad. Ako, grabe talaga ako, hindi ako pwede ngayon sa nangyari sa buhay na kung hindi lang talaga magkakaroon ako, kung hindi lang talaga dahil gusto na Diyos magpatawad, ayaw talagang patawarin. Pero pinatawad ko para lang makarating ako sa langit. Amen? Lord God. So ito, focus tayo sa Panginoon. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Hallelujah! Magaan lang ba? Kayo magaan ang pamatok. Tutulungan ka kasi. May nagagay kasi. Amen? Sino nagagay? Si Lord. Pero sa mundo, grabe ang iyong hirap. Pasanin mo ang mundo. Hindi mo alam kung paano gagawin. Dito bukas, ano mga problema, pera, magsusugal ka na lang, pero hindi pa rin ang gusto ng Diyos. Magsugal ka, natalo pa, pambayad yun sa tuition, pambayad sa tubig, pambayad sa isinugal mo muna dahil baka sakali. Amen? Pero alam mo si Satanas, pumapalakpak yan pag natatalo ka. Amen? Ang Lord, malulungkot kasi ayaw mo sa Kanya. Kaya focus on Jesus. Next, sabi sa Matthew, sabi sa Matthew, kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay
maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Diba sabi sa Bible, pag ang nagtayo ka daw ng bahay sa dalampasigan, pag lumating ang malakas na araw, ay ang nangyari. Tanggal din yun. Ano din yung mga wala ang kwenta, dahil nasira, dahil sa COVID. Pero, pag magtayo daw tayo ng bahay sa pundasyon ay bato, ay hindi makikinang mananatiling nakatayo ang bahay. Ano yung sabihin nito? Di ba tayo ay templo ng Diyos? Amen? We are the temple of God. So we have to tumayo tayo sa bato. Sino bato? Di ba si Jesus? Amen? So pag ang ating pananampalataya ay na kay Jesus, hallelujah, napakapalan natin. Amen! Kasi nakita agad, hindi mo pa alam ni Lord ang nangyayari sa buhay mo. Kaya bago dumating ang pagsubok na yan, alam na ni Lord, may solusyon na. Palakpakan natin si Lord. Amen ba? Kaya ang bawat nakikinig, kanino nakikinig? Sa kapwa mo, nakikinig at nagsasagawa ng mga salita. Kung ito ay ano? Kaninong salita? Kay Jesus, na i-apply natin ang ating buhay ayon sa sinasabi niya, ay saan tayo matutulad? Matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Alam mo matalino? Yung, ano ba yung kwento, yung matching at saka yung, pagong ba yun? Na ang pagong ay ang matching. Nagtayo ng saling ba yun? Pwede eh. No? Pero maalala, basta yung matching at saka ang matching ay hindi ko maalala basta yung pagong at saka nanalo ang pagong kasi ang matching na matalino ko no, pero may kasamang deception. Okay, so dito, kailangan magtayo tayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay nananampalataya. Kanino, ang sabihin ang ating pananampalataya, kailangan nakatayo, naka-inline, related, relationship natin sa Panginoon ay gano'n kasing tibay. Amen. Dumating man ang bagyo, hindi na yung nangyari dito sa inyo, nung nabaha ito, taas. Mayroong ginawa ang Lord, solusyon, amen? Sa pamilya ni Pastor, mayroong solusyon si Lord. May sa inyong lahat na napit tayo, mayroong bang napahamak? May solusyon si Lord. Amen, yun ang ibig kong sabihin. Sa panahon ng pagsubok, mga mabibigat ng problema, laging may solusyon si Lord. May wisdom kasi si Lord na binibigay sa atin. Kung minsan, naalala mo si Elijah? Naalala niyo si Elijah? Nandoon siya sa mundo. Wala siyang makain, di ba? Gutom na gutom. Anong ginamit ng Panginoon? Yung mundo, yung uwang. The uwang is the world. Anong ginamit natin? Ginamit na Lord ang uwang para magdala ng pagkain. Amen? Amen po ba? Sino ba nagbasa siya? Yung ginamit ng Diyos ang uwang para magdala ng pagkain kay Elijah. Elijah, oo, nandoon siya sa mundo. Ginamit ng Lord ang kung anong ginamit ng Lord dito sa panahon ng pagsubok, panahon ng bagyo. May ginamit si Lord. Hindi naman natin kapatiran. Ibang klase. Ang mismong ginamit ng Panginoon. Amen! God is good. God provides. Hallelujah. Okay. Next tayo. So that is Matthew chapter 7, verse 24. Sabi ko hindi ko lang sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok. Sabi ni Lord, pamatok niya. Yung, kasi mas magaan ang pamatok. Bakit? Kasama
natin si Lord na nagsusolve ng mga problema natin. Amen? Okay, next. Sabi sa 1 Peter 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay nagtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya pahirapan, hindi siya magda. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humakon. Nung si Jesus Christ ba nagkatawang tao? Lahat ba ng tao ay nagkagusto sa Kanya? So, ibig sabihin, mayroon talagang ayaw sa Panginoon. Pero makita mo ang ministry ni Jesus kung saan siya pupunta. Ang daming sumusunod. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, ang sino gusto sa akin? Sumunod. Pagpapalain ko. Pero ang ayaw sa Kanya, ay siyempre ang susunod doon. Judgment pagdating ng araw. Kaya sabi niya dito, sapagkat na si Kristo ay magtiis sa inyo, nag-iwan siya ng isang halimbawa. Dalawang pagtitiis. Di ba suffering yan? Dalawang klaseng suffering. Suffering because of sin and suffering because of Jesus. Itong suffering natin na ito, bahagi yan ng pagkatawag sa inyo ng Diyos sapagkat si Kristo magtitiis para sa inyo. Nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na inyong lubos matularan. Suffering because of Christ. Minsan inaalok tayo mga kapatid. Andiyan na, pera. Alam namin ang pera na yan ay inaalok ka ng hindi mananampalataya. Ito, magsugal tayo. Ito, panalo tayo talaga dyan. Ay wala kang pera. Dahil because your suffering is because of Christ, tatanggihan mo. Kasi alam natin na si Jesus ay may provision. Amen? Amen po ba? Huwag ninyong isipin, huwag ninyong tingnan kasi alam nyo ang kaaway, lagi nakalok yan. Akala mo totoo, akala mo mag-enjoy ka. Hindi po. Pero pagdating sa suffering natin kay Lord, si Lord ang magpuprovide ng ating pangangailangan. Tandaan natin po yan, mga kapatid. Kaya, kung ikaw man ay kinakausap ng Lord, i-give ako na lahat yan. Praise God, hallelujah. At ang sabi sa verse 22, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan at sinungaling kailanman, pero nagsuffer siya. Bakit? Para sa iyo, para sa akin, para sa atin lahat, para lang maligtas tayo. At maibigay niya ang provision niya sa atin. Kasi hirap na hirap na nga tayo. Amen! Hallelujah! And then sabi sa verse 23, nang siya insultuhin, hindi siya gumanti o insulto nang siya pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos sa makatarungan kung umako. Although, maraming against sa Kanya, di ba? Pero ang lahat ng sumunod ay may pangako si Lord. Glory to God. Blessing ni Lord. Hallelujah. Okay, next. In Matthew 28, Matthew 28 na tayo. Balik na ako. Ay, ito na. Sapagkat, ay, kulang pa pala, Matthew 28 na, sa verse 20, tularan ninyo silang sumunod sa lahat na inuutos ko sa inyo, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapos. Wow! Kahit tumawag ka pa sa ilalim ng kuweba, tumawag ka dahil mayo si Lord, kasama mo si Lord. Amen? Pero kung tumawag ka na may kasalanan, sino kasama mo? Si Satanas. Inaalam mo si Satanas, sige, magtawa ko dito para hindi ako makulong. Kung nagkasala ka, tinumpi ka ng mga batas ng kapangyarihan, natago mo na ako para hindi ako makulong. Eh, ikaw yung kasalanan talaga. Kaya harapin mo ang problema, harapin mo ang tama, di ba? O, doon sa pagtago mo yan, maraming nagtatago sa'yo. Pati yung nagbigay ng, o sige, dito mo muna, huwag namin muna, paamin ka naman. Magkakasala rin yun. Kaya kay Lord, harapin natin ang katotohanan. Glory to God. Kasama natin si Lord. Kaya huwag kayo mag-alala. Kapag may mga problema, ibigay natin kay Lord. Amen. Okay, verse 30. Matapos na tayo.
madaling galhin ang aking pamatok at magaan, pasaning, ibibigay ko sa inyo. Ibig sabihin nito, mga kapatid, yung comfort, yung support, yung love, at kung ano-ano pa mga pangako ni Lord ay ibibigay niya sa atin. Amen? Kailangan lang talaga natin gawin yung salita niya ay sundin natin siya. Makinig kayo sa akin, sabi ni Lord. Ang mga salita sa verse 28, kanino ba yun? Galing sa akin, matut kayo sa aking mga salita. Amen? Para yung anak at saka magulang. Anak, sundin mo ang aking sinasabi at hindi ka mapapahamak. Sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Sundin mo ako at hindi ka mapapahamak. May pangako pa ako sa iyo. Sabi ng tatay natin, anak, magtapusin ang pag-aaral mo. Kasi pag natapos ka, meron ka ng sarili mong buhay, magtatrabaho ka, makikita ka. Pero hindi ikaw anak na suwain, wala ka, hindi ka natapos yung college. Nag-asawa na. Kaya ang nangyari, ayun, nagsakit siya kasi wala man lang siya magawa dahil hindi niya sumunod. Amen? Sabi ng tatay ko, mga anak, wala akong magpangano sa inyo. Hindi ko talaga makalimutan kung sabi ng tatay ko. Tatay ko sumunod. Mga anak, wala akong magpangano sa inyo. Kaya mag-aral kayo lang mabuti. Dahil ang edukasyon, hindi yan nawawala. Ang kayamanan nawawala. Ang bahay nawawala. Ang edukasyon ay nandito yan. Amen? Kaya mga kapatid, magandang payo. Kaya sinunod ko yun. Kahit manhirap ko, working student ako, naalala ko yung mga anak, sundin mo lang, ang edukasyon ay hindi mawawala sa akin yan. Ang salita ng Diyos, kung nakapokus tayo kay Lord, ay mananatili sa amin at nakatayo ang aming pananampalataya sa bato. Sino ang bato? Si Jesus. Lord God, okay, sapagkat madaling-daling ang aking pamato at pasanin ibigay ko sa inyo. Diba yung pasanin? Okay, John 16:33. Ito yung sinabi niya. Sinabi ko sa inyo ito upang sa inyo pagkikipag-isa sa akin. Ito na. May relasyon na tayo sa Kanya. Amen? May relasyon na ba kay Lord? Amen. Ay, magkakaroon kayo ng kapayapaan, magraranas kayo ng kapagitian sa timulang ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob sa pagtagumpayan ko na ang salita. Ibig sabihin, parang yung nagsaing ka, nanay mo. Nagsaing, nanay, nagluto. Nilagay sa table ang lahat ng pagkain. Sabi ng anak, nanay, o ang mga anak, kumain na kayo. Ay yung isa, busy sa paglalaro, busy sa pagsusugal. Hinayaan niya yung pagkain. Bakit ganito? Sabi ng Panginoon, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Tanggapin mo na lang ako. Sumunod ka na lang sa akin. Amen? Ayaw natin ang gawa ng mundo. Ang gusto ng Diyos, gawa niya. Galing sa kanya. So praise God, John 16:32. In 1 John 5, verse 3, sabi dyan, in fact, sabi ko, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos, hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Praise the Lord, hallelujah. Philippians 4:13, I can do all things, sabi sa Tagalog, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen? Anong apat na dapat na? Dito sa verse 28, anong sinabi ko? Nag-invite si Lord. I-invite tayo ng Panginoon. Paano tayo na-invite? Paano ka nag-response sa invitation ni Lord? Una, may nagpito sa iyo tungkol sa Bible, may nagsama sa iyo tungkol sa church, narinig mo yung salita ng Diyos, tinanggap mo siya, amen? Inaccept mo si Lord. Nung tinanggap mo siya, nag-repent ka. So, number one, acceptance. Number two, repentance. Nag-repent tayo. Usap tayo sa Lord, patawanin mo kung gano'n pala, kabuti, gano'n pala, kung makapangyayari ng salita. Number three, ano number 3? Acceptance.
nanampalataya ka sa Kanya. Amen? And number 4, obedience. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na nakaloob sa akin. And bakit? Sino ba ito? Di ba tayo ito? Di ba sabi ni Paul? Di ba tayo ito nakaloob sa akin eh? Kristo. Bakit? Dahil ang sabi doon sa ay mali. Kailan akong tatapos? Yan. Kaya sabi dyan, sa lakas na loob sa amin ng Kristo. Dahil nasa pinanggap na Kristo. Nakipag-relasyon tayo sa Kanya. Pag may relationship, may provision. Amen? But first of all, we have to accept Him as our Lord and Savior. Number 2, we have to repent our sins to Him. Ibigay natin forgiveness, full surrender tayo. Number 3, we have to develop our faith in Him. Believe Him. Manatili, manampalataya. And number 4, obey. Pagsunod. Amen ba? Pag mayroon kayo ang blessing ni Lord, sa kanyang invitation, may no promise, may provision, may pagpapalagay siya. Praise the Lord. Hallelujah. Paliwanag natin ng Lord. Naunawaan po ninyo sa ilan ng Panginoon. So I hope sa pag-uwi natin, patuloy natin pag-uwi po ng salita. Kung mayroon pang dapat na i-surrender, Lord, tulungan ako na mawala talaga itong buhay na ito na dami ito ko. Yung mga vision na yan, i-surrender na lang kayo. Kasi kahit na nanandito tayo sa church, kahit na ikaw nagbabasa, kahit na ikaw ay sabihin mo Kristiyano pa, hanggang nakikita sa iyo ni Satanas, yung kasalanan na hindi ka iiwanan ni Satanas. Amen! Pero pag nakita ng Lord ni Satanas, na wala na siyang kuwang doon sa puso mo, si Lord na, takot na yan. Kasi may power tayo. Amen! Praise God. Tayo ko na namin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon ito na nawa ang salita mo, na mag-aralan nilakay namin sa amin po. Pagpalaan mo ang bawat isa sa amin, pagpalaan mo ang Light of Life Church, Lord, pagpalaan mo ang aming pastor, ang pamilya niya, at ang lahat na nandito, Lord, kung bawat pamilya ng mga kapatid ko sa iyong Panginoon, pagpalaan ko sila lahat. Nalaman sa kanilang pag-uwi, Lord, e meron kong patotoo, ibigay sa kanila na may promise ka Panginoon sa amin, sa oras na kami, patuloy na magtiwala at ang ating pananampalataya ay nakatayo sa iyo, Panginoon, at hindi sa loob masigaw na lang, sisira lang. Thank you, Lord God, pagpalain mo. Thank you, Holy Spirit, for giving us wisdom, for your power, for ministering us, Lord God. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Save tayo. Pasalamatan ko na niya ako.
Pastor Alisa for your message from the worship cloud. Let's pray together. Heavenly Father, we may find the true rest in your Son, Jesus Christ. Lord, please make us draw nearer to Jesus, even in times of hardship. Lord, please surround us with your love, comfort, and power. The grace of our Lord Jesus, love of God, comfort, peace, fellowship of the Holy Spirit with you always. Everybody say, Amen. Amen. Kapag tayo, now, 11:50, 30 minutes, right? So, 30 minutes is okay for lunch. So, 20:30, we stand up, 5:30,